Nagkulay orange ang paligid sa Xinjiang region sa China. Dahil yan sa makapal na sandstorm. Bilang pag-iingat, ipinagbawal muna ang pagbiyahe sa ilang kalsada sa labas ng mga syudad. Sa lakas ng hangin, nabasag ang bintana ng ilang sasakyan. Batid daw ni Senate President Mig Zubiri ang alingas-ngas para palitan siya bilang leader ng Senado. Sabi ni Zubiri, noong isang linggo pa niya naririnig ito pero di na niya ito idinitalye. Ipinauubayan na raw niya ang lahat sa kanyang mga kasamahan. There's a concerted effort to discredit the Senate. Nalaman ko pa yan last week. I serve at the pleasure of my colleagues. I am extremely honored to serve at the pleasure of my colleagues. Ano lang naman yan? I leave it to the wisdom of my majority. Tingin ni Senator J.V. Ejercito galing sa labas ng Senado ang planong palitan si Zubiri bilang Senate President dahil na rin sa hindi pagkakasunduan ng Senado at Kamara. Tiniyak naman ng ilang senador na buo ang kanilang suporta kay Zubiri. Walang oras na water service interruption mararanasan ng Maynilad customers sa ilang bahagi ng Quezon City. Ayon sa Maynilad, ipatutupad yan alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa iba't ibang araw para sa mga piling barangay. Simula mamayang gabi na yan sa 3 barangay. May ilang barangay namang mararanasan yan bukas o sa Huwebes, sa Biyernes o sa Sabado. Para yan sa pressure test na gagawin ng Maynilad para mapanatili ang maayos na kondisyon ng distribution system sa West Zone. Paano ka nang bigyan ng tulong pinansyal ang lahat ng mga estudyante? Dininig sa Kamara. Sa panukala ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, lahat ng pre-elementary students ay bibigyan ng 1,000 pesos kada academic year. 2,000 pesos naman para sa mga nasa elementary, 3,000 pesos para sa nasa junior high, 4,000 pesos para sa nasa senior high, at 5,000 pesos para sa nasa kolehiyo. Kung may isa sa batas, sabi ng Department of Education, 68 billion pesos na pondo ang kakailanganin nila. 23 billion pesos naman para sa Commission on Higher Education. Pagkuha ng delayed na pasahod ng mga nagsarang kumpanya sa Saudi Arabia noong 2016, sisimplihan na. Sabi ng Migrant Workers Department, hindi na magiging strikto ang bangko sa mga minor discrepancy ng pangalan sa mga ID at sa tseke. Pinaplansya na raw nila sa Land Bank na payagan ng mga byudo o byuda na ma-encash ang tseke sa mas madaling paraan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Namataan sa ilang lugar sa bansa ang isang eroplano na paikot-ikot at mababa ang lipad. Ang pake ng eroplanong yan sa report ni Katrina Son. Eroplanong mababa ang lipad. Naging palaisipan yan sa ilan nating kababayan na nakakita sa eroplanong paikot-ikot sa ilang mga lugar sa bansa. Si Kevin Isley Villanueva, nakita sa Airplane Radar app ang eroplano pasado 1:00 ng hapon noong February 7. Agad daw siyang nagpunta sa kanyang pwesto sa Parañaque City, kung saan siya karaniwang nagmamasid ng mga eroplano. So nakita ko po siya na papunta po siya sa NAIA po. So pumunta po kaagad ako doon and inispatan po siya. Paranding po. Pero hindi po siya talaga totally nagdan sa NAIA. Baga nag-low pass lang po siya. Namangha siya sa kanyang nakita. Sa kanyang pagkakaalam, ang eroplanong ito ay karaniwang gumagawa ng pag-aaral sa air quality ng isang lugar. Ang parehong eroplano malapitan namang nakuna ng ilan pang netizen. Makikitang may nakasulat ditong Armstrong Flight Research at Earth Science. Ang eroplanong namataan ng ilan nating mga kababayan ay mula sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Base sa pahayag ng DENR, ang ating bansa ay bahagi ng international collaboration kasama ang NASA. Ito ay para mapag-aralan at masolusyonan ang air quality issues sa rehiyon ng Asia. Dagdag din ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ang NASA ay magsasagawa ng scientific research flights na
na nakadisenyo para mas mapag-aralan ang atmosphere sa Metro Manila at mga karating nitong rehiyon. Malaki raw ang maitutulong ng pag-aaral at partnership na ito para mas maintindihan ang air pollution sa bansa at kung paano ito haharapin. Makakasama rin daw sa collaboration na ito ang Philippine Space Agency, Manila Observatory, Ateneo de Manila University at ang University of the Philippines. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gumewang muna bago tuluyang sumemplang ang motorsiklo na yan sa Bangged Abra na tumbang rider pero ang angkas nagawa pang makatayo bago tuluyang sumemplang ang motor. Pareho silang walang suot na helmet. Ayon sa mga otoridad na wala ng kontrol ang rider na umiiwas sa checkpoint ng mga pulis. Nagtamo ng galos ang rider. Nakuha na ng video ang isang modus na tinatawag na bangga-higa modus sa Cagayan de Oro City. Sa kuha ng dashcam, makikitang bigla na lang bumulagta sa kalsada ang isang lalaki pagkadaan ng puting pickup truck. Ayon sa uploader ng video, hindi naman nasagi ng pickup ang lalaki. Ilang ulit din daw tumawid sa kalsada ang lalaki bago pa man ang insidente. Ayon sa mga otoridad, modus na mga ito ang magpanggap na nabundol ng sasakyan para makakuha ng pera sa mga mabibiktima. Hinahanap pa ng mga pulis ang lalaki sa video at mga posibleng kasabwat nito.